Welcome back sa PH Grind Recap. Ikukwento ko ngayon sa inyo ang action thriller film noong 2024 na pinamagatang Kill 'Em All 2. Spoilers alert, watch out and enjoy. Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga aksyon ng isang dating ahente ng CIA na nagngangalang Philip na minamasaker ang 12-dosenang miyembro ng mafia. Lumalabas na ang dahilan kung bakit pinapatay ni Philip ang mga miyembro ng mafia ay dahil pinatay nila ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, naging malinaw na madali silang natalo ni Philip kasama na ang amo ng mafia na nagngangalang Dimitri. Pagkalipas ng 7 taon, sa isang lungsod sa Italia, makikita si Philip na nag-aalmusal sa isang kafe kasama ang kanyang anak na babae na si Vanessa. Nagpasya si Philip na lumipat sa Italy at mamuhay kasama si Vanessa matapos ubusin ang grupo ni Dimitri sa Amerika. Bukod dito, si Vanessa ay hindi isang ordinaryong tao dahil nagtatrabaho na siya ngayon sa isang intelligence agency. Habang masayang nag-aalmusal, biglang napagtanto ni Philip na sila ay sinusubaybayan ng isang grupo ng mga tao. Bilang resulta, mabilis na sinabihan ni Philip si Vanessa na maghanda dahil may posibilidad na magkaroon ng gulo. Pagkatapos nun, lumapit si Philip sa isang kahina-hinalang lalaki na tila umu-order lang ng kape. Biglang umatake ang lalaki kay Philip na nagdulot ng kaguluhan. Matapos matagumpay na mapabagsak ang lalaki, napansin ni Philip ang isa pang kalaban na nagtangkang barilin si Vanessa. Sa kabutihang palad, nakakuha ng baril si Philip at nagawang mapatay ito. Matapos iwasan ni Vanessa ang mga putok ng isang sniper, nagtangka silang tumakas ng kanyang ama sa likod na pinto. Gayunpaman, sinalubong sila ng kalabang riding in tandem at hinabol sila hanggang sa palengke. Napilitang lumaban ang mag-ama, at sa huli ay matagumpay nilang napatumba ang mga umaatake. Dahil sa kanilang sitwasyon, hiniling ni Philip kay Vanessa na maghintay sa isang pantalan habang siya ay babalik sa kanilang apartment upang kumuha ng mga armas. Nang huminahon na ang sitwasyon, naguguluhan pa rin si Philip kung sino ang mga taong iyon at kung sino ang nagpadala sa kanila. Hindi nagtagal, nakarating si Philip sa kanyang tirahan at mabilis na kinolekta ang mahahalagang bagay at armas, naghahanda para sa isa pang potensyal na pag-atake. Kasabay nito, mas maraming kalalakihan pa ang dumating doon upang hantingin siya na humantong sa isa pang labanan. Sa kabila ng kanilang bilang, nagawa ni Philip na patayin silang lahat at kinuha pa ang isang telepono mula sa isa sa kanila. Hindi nagtagal, nakipagkita muli si Philip kay Vanessa na naghihintay sa kanya. Nagtanong ito kung sino ang mga taong iyon at kung tapos na ba ang lahat, na sinagot naman ni Philip na hindi niya alam at siguradong simula pa lamang ito. Matapos magnakaw ng isang sasakyan, umalis doon ang mag-ama upang makipagkita sa isang kaibigan ni Philip na nakatira sa isang village. Sa kanilang daan, iniabot ni Philip ang teleponong kinuha niya kanina at hiniling kay Vanessa na suriin ito. Sa kasamaang palad, hindi niya ma-unlock ang telepono at makikita lamang ang larawan ng kanyang ama na nakalagay bilang wallpaper. Dahil dito, naghinala si Vanessa na ipinadala ang mga umatake sa kanila ng mga dating kaaway ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi na maalala ni Philip ang lahat ng kanyang mga kaaway dahil sa dami na ng kaaway ang napatay niya. Nagpasya si Philip na magpahinga sa isang motel bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay sa village. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nang sila'y makarating sa village, sinalubong sila ng kaibigan ni Philip na nagngangalang Govel na siyang hepe sa village na iyon. Ipinaliwanag ni Philip na pumunta sila sa village upang magtago dahil siya ay hinahabol ng isang grupo ng mga tao na hindi niya kilala. Nang marinig ito, si Govel ay biglang humingi ng tawad at ipinaliwanag na 2 araw na ang nakalipas, isang grupo ng mga tao ang dumating sa village. Ang grupo ay pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Vlad na agad namang ng hostage ng ilang mga taga-nayon at ang ilan ay pinatay pa. Ipinatawag ni Vlad si Govel at hiniling na ibunyag ang kinaroroonan ni Philip.
Sa mga oras na iyon, dahil sa takot na mas maraming taga-nayon pa ang madamay, napilitan si Goebel na ihayag na si Philip ay nasa syudad. Ibinunyag na si Vlad ay ang nakatatandang kapatid ni Dmitri, ang mafia boss na pinatay ni Philip sa nakaraan. Ngayon ay napagtanto ni Philip na ang humahabol sa kanya ay si Vlad na naghahanap ng paghihiganti. Sa kabila ng pagbunyag ni Goebel sa kanyang lokasyon, walang sama ng loob si Philip sa kanya dahil alam niyang mabuti siyang tao at tunay na nagmamalasakit sa kanyang nasasakupan. Kalaunan, nagpaalam na sina Philip at Vanessa kay Goebel at umalis na sa nayon. Lumipat ang eksena kay Vlad na binisita ng kanyang kanang kamay na si Kaz. Pinaalam ni Kaz na ang mga tauhan na kanilang ipinadala ay nabigong patayin ng mag-ama at pareho silang nakatakas ng walang anumang palatandaan. Nang marinig ito, inutusan ni Vlad si Kaz na magtipon ng higit pang mga tauhan at anuman ang mangyari, dapat nilang mapatay sina Philip at Vanessa. Pagkalipas ng ilang oras, nakipagkita sina Philip at Vanessa sa isang dating kaibigan mula sa CIA na nagngangalang Holman. Ipinaliwanag ni Philip ang kanyang sitwasyon kay Vlad na humahabol sa kanya upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Dmitri, 7 taon na ang nakakaraan. Hiniling niya kay Holman ang lahat ng alam niya patungkol kay Vlad at pati na rin ang lokasyon ng headquarters nito. Ipinaliwanag ni Holman na si Vlad ay isa na ring mafia boss na may malawak na subordinate at ang kanyang headquarters ay matatagpuan sa isang marangyang villa na hindi kalayuan sa lungsod. Bukod dito, ang tanging paraan upang matalo si Vlad ay sa pamamagitan ng pagnanakaw ng lahat ng kanyang pera na nakakonvert sa Bitcoin. Sa ngayon, si Vlad ay mayroong humigit kumulang $500 million sa Bitcoin at ang data ay nakaimbak sa isang flash drive na nakatago sa isang pribadong bangko. Sa makatuwid, kung magagawa ni Philip na nakawin ang flash drive, si Vlad ay hihina at magiging madali na lang para kay Philip na tapusin siya. Sa huli, pumayag sina Philip at Vanessa na nakawin ang flash drive, ngunit kailangan muna nilang planuhin ng mabuti ang kanilang diskarte. Kalaunan, dinala ni Holman ang mag-ama sa isang mamahaling hotel upang doon pag-usapan ang kanilang plano. Ang hotel pala ay di kalayuan sa pribadong bangko kung saan itinatago ni Vlad ang kanyang flash drive. Sa oras na iyon, iminungkahi ni Holman na agad na pumasok sa bangko sina Philip hanggat maaari, kung pwede ay ngayong gabi. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Philip, lalo na't hindi pa nila alam kung aling numero ng vault ang naglalaman ng flash drive. Kaya naman, nagpasya muna silang pag-isipan ng mabuti ang plano, at sa ngayon, kailangan muna nilang magpahinga. Kinahapunan sa araw na iyon, muling nagpulong ang tatlo upang pag-usapan pa ang plano. Nagkaroon ng ideya si Vanessa na magpanggap na magdedeposito ng isang rare na diamond sa bangko, na malamang na mag-uudyok sa bank manager na dalhin siya sa vault para itabi ang diamond. Sa oras na iyon, pasikretong magtatap si Vanessa sa computer ng manager upang malaman kung aling vault ang naglalaman ng flash drive ni Vlad. Tinanong ni Holman kung ano ang kanyang gagawin kung mahuhuli siya ng mga gwardya. Mabilis na sumagot si Vanessa na kung siya ay mahuli, wala siyang magagawa kundi ang labanan ang mga gwardya. Sa huli, pumayag si Philip sa kanyang plano, ngunit hiniling na may isang taong susubaybay sa kanya dahil plano ni Philip na salakayin ang headquarters ni Vlad. Nagboluntaryo si Holman na tulungan si Vanessa mula sa malayo at nangako pa siyang itatabi ang flash drive kapag nakuha na niya ito. Dahil kumpleto na ang plano, sumang-ayon silang isagawa ito sa susunod na araw. Kinabukasan, makikita si Vlad na nagre-relax at ine-enjoy ang kanyang almusal. Di nagtagal, nilapitan siya ni Kaz na nagdala ng upahang asasin upang muling tugisin si Philip. Gayunpaman, bago simulan ang trabaho, hinihingi ng asasin ang paunang bayad dahil natatakot siyang hindi bayaran ni Vlad. Nainsulto sa mga natanggap na salita, sumenya si Vlad kay Kaz na tapusin na ang asasin. Ito ay nagpapakita na kinamumuhian ni Vlad ang pangmamaliit o pang-iinsulto sa kanya at papatayin niya ang sinumang maglakas loob na gawin iyon. Sa kabilang banda, makikita ang tatlo na naghahanda dahil magsisimula na ang kanilang misyon. Nakatakdang pumasok si Vanessa sa bangko na tinutulungan ni Holman mula sa malayo habang si Philip ay pupunta sa headquarters ni Vlad para tugisin siya. Nang handa na ang lahat, mabilis na umalis sina Vanessa at Philip habang si Holman ay nanatili sa hotel upang tulungan si Vanessa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may tinawagan si Holman sa telepono at ito pala ay si Vlad dahil nagtatrabaho siya para sa kanya. Ibinalita kaagad ni Holman kay Vlad na pumunta si Vanessa sa pribadong bangko upang nakawin ang kanyang flash drive habang si Philip naman ay papunta sa headquarters para umatake.
Dahil ang flash drive ay naglalaman ng $500 million, mabilis na inutusan ni Vlad si Kaz at ang ilan sa kanyang mga tauhan na pigilan si Vanessa. Kasabay nito, si Vlad at ang iba pa niyang tauhan ay mananatili sa headquarters, naghihintay para sa pagdating ni Philip. Hindi nagtagal, pumasok si Vanessa sa bangko upang makipagkita sa manager. Sa sandaling iyon, naglabas si Vanessa ng mga rare diamond at nagkunwaring idideposito ito sa vault. Gayunpaman, para sa mga kadahilanang pangseguridad, nais ni Vanessa na samahan ang manager sa vault room upang matiyak na doon talaga ito itatago. Hindi tumutol ang manager at niyaya si Vanessa na pumunta sa vault room. Habang naabala ang manager, mabilis na kinabit ni Vanessa ang isang device sa kanyang computer para malaman kung saang vault itinago ni Vlad ang kanyang flash drive. Pagkatapos nun, pumunta si Vanessa at ang manager sa vault room. Pagdating nila, mabilis na pinatumba ni Vanessa ang manager at inaccess ang device na inilagay niya. Nagpahintulot ito sa kanya upang malaman ang eksaktong vault ni Vlad at gumawa siya ng maliit na pagsabog dito para mabuksan. Kasabay nito, narinig ng mga gwardya sa labas ang pagsabog at agad na pumunta upang suriin ito. Walang ibang pagpipilian, kailangang labanan ni Vanessa ang mga gwardya ayon sa orihinal na plano. Pagkatapos ibagsak ang mga gwardya, mabilis na umalis si Vanessa upang makipagkita sa isang taong naghanda ng motorsiklo para sa kanya. Pamangkin pala ni Vanessa ang taong ito na palihim niyang isinama sa misyon. Sabay na dumating si Kaz at ang kanyang team at agad na hinabol si Vanessa at ang kanyang pamangkin na tumatakas sakay ng motorsiklo. Sa gitna ng paghahabulan, nagawa ni Vanessa na malinlang si Kaz at ang kanyang koponan na nagpahintulot upang maibigay niya ang flash drive kay Holman para sa safety. Kasabay nito, ang pamangkin ni Vanessa ay sinadyang i-distract ang mga tauhan ni Vlad na humantong upang habulin nila siya dahil sa pag-aakalang nasa kanya ang flash drive. Lumipat ang eksena kay Philip, nakakadating lang sa headquarters ni Vlad. Naglunsad siya ng pag-atake at isa-isang pinabagsak ang mga nagbabantay na tauhan sa labas. Sa kabilang banda, ang pamangkin ni Vanessa na nagngangalang Lydia ay malapit ng ma-corner ng mga humahabol sa kanya, ngunit nagtangka pa rin siyang tumakas. Tumalon siya sa isang pader at nagsimulang tumakbo, ngunit sa kasamaang palad, nahuli pa rin siya ni Kaz. Bumalik kay Philip na nakapasok na sa mansyon ni Vlad, ngunit naabutan niya ito kasama ang dalawang tauhan. Inutusan ni Vlad ang dalawang tauhan na harapin ng isa-isa si Philip bago siya nagtungo sa kanyang silid. Naunang hinarap ni Philip ang isang malaking lalaki at matapos lang ang ilang bakbakan, nagawa niya itong mapatay. Pagkatapos nun, magkasabay niyang hinarap ang isa pang tauhan at si Vlad na parehong may hawak na baril. Ngunit dahil sa mabilis na pagkilos ni Philip, nagawa niyang mapatay agad ang isang tauhan bago nakipagbuno kay Vlad. Matapos ang ilang pagpupumiglas, matagumpay niyang natalo si Vlad at inipit siya sa sahig. Gayunpaman, bago pa niya mapatay si Vlad, biglang dumating ang girlfriend nito at pinaalam na kinuhang hostage si Lydia. Dahil dito, kung gustong mabuhay ni Philip si Lydia, kailangan niyang iwanan ng buhay si Vlad. Dahil walang pagpipilian, sumang-ayon si Philip at inutusan siya ni Vlad na umalis sa kanyang villa bago niya hahayaang pakawalan si Lydia. Noong una ay ayaw pumayag ni Philip sa deal dahil hindi niya pinagkakatiwalaan si Vlad, ngunit sa huli ay napilitan siyang umalis. Pagkatapos nito, nakatanggap si Vlad ng tawag mula kay Holman na nagsabi na hawak na niya ang flash drive kaya hindi na niya kailangang mag-alala. Kalaunan, nagkita ang mag-ama sa isang simbahan at nagtanong si Vanessa kung namatay na ba si Vlad. Ipinaliwanag ni Philip na hindi niya ito nagawa dahil hawak nilang hostage si Lydia, kaya nakaramdam ng guilt si Vanessa dahil sa pagsama pa kay Lydia. Gayunpaman, pinahinahon ni Philip ang anak dahil mayroon siyang ibang plano upang mailigtas si Lydia at pabagsakin si Vlad kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala, dinala ni Kaz si Lydia kay Vlad na natuwa naman dahil mayroon na siyang magagamit upang matalo ang mag-ama. Biglang dumating si Holman na ibinigay ang flash drive kay Vlad. Ngunit nang sinuri nila ito, nalaman nila na peke ito at walang laman. Nabunyag na matagal nang alam ng mag-ama ang pagiging traidor ni Holman, kaya ginamit nila siya upang malaman ang lokasyon ni Vlad at maging ang kahinaan nito. Bago ang misyon, inutusan ni Philip si Vanessa na magdala ng pekeng flash drive at ito ang ibigay kay Holman upang mapasakamay nila ang tunay. Nakatanggap si Holman ng tawag mula kay Philip na nagsabi na kung nais nila ang tunay na flash drive, kailangan nilang ipagpalit ito sa buhay ni Lydia. Inutusan niya silang pumunta sa village at doon isagawa ang trade, at pumayag naman si Vlad dahil ayaw niyang mawala na lang ng basta-basta ang kanyang pera.
Maya-maya, nakipag-usap si Vlad kay Kaz at sinabing kailangan nilang mapatay ang lahat ng kanilang kalaban kahit pakapalit nito ang lahat ng kanyang pera. Nakaramdam siya ng pagkadismaya matapos mapagtanto na hindi niya napatay ang taong kumuha sa buhay ng kanyang kapatid. Samantala, habang nagluluto si Govel, nakarinig siya ng katok sa pinto. Ito pala ay sina Philip at Vanessa na humiling ng kanyang tulong dahil hindi niya pa napapatay si Vlad at hawak nilang hostage si Lydia. Hiniling ni Philip na i-evacuate ang lahat ng mga tao sa village dahil dito magaganap ang trade. Dahil pinagkakatiwalaan ni Govel si Philip, sumang-ayon siya sa kanyang hiling at binigyan pa siya ng mga armas na magagamit kung sakali mang hindi to pa rin ni Vlad ang kasunduan. Kinabukasan, papunta na si Vlad at kanyang mga tauhan sa village upang isagawa ang trade. Kasama rin nila si Holman, na isinisi ang kapalpakan sa mga tauhan ni Vlad dahil mayroon na silang pagkakataong patayin si Philip ngunit hindi nila nagawa. Dahil sa ingay ng bunganga ni Holman, nainis si Vlad at pinaalam na pwede niya siyang patayin kahit anong oras dahil wala naman siyang pakinabang sa kanya. Nang makarating sa village, hawak nilang hostage si Lydia ngunit napansin ang tahimik na kapaligiran dahil na-evacuate na ang lahat ng tao sa kalapit na monasteryo. Pinagbabantaan ni Vlad ang buhay ni Lydia habang tinatawag ang pangalan ni Philip. Kalaunan ay lumitaw ng mag-isa si Philip na hawak ang flash drive, ngunit lingid sa kaalaman ni Vlad, nasa paligid lang si Vanessa at naghahandang maglunsad ng pag-atake. Hiniling ni Philip na pakawalan si Lydia bago ibigay ang flash drive, ngunit agad na tumanggi si Vlad. Sa huli ay sumunod si Philip at ibinigay ang flash drive na agad namang sinuri ng mga tauhan ni Vlad. Nang makumpirmang tunay ang flash drive, sinabi ni Vlad na hinding-hindi niya papakawalan si Lydia hanggat hindi namamatay si Philip at Vanessa. Nanatiling mahinahon si Philip dahil alam niyang mangyayari ito at nagbigay siya ng senyales kay Vanessa upang umatake na nagdulot ng kaguluhan. Sa panahon ng bakbakan, kinuha ni Holman ang flash drive at nagtangkang tumakas. Matapos matagumpay na napatay ni Philip ang karamihan sa mga tauhan ni Vlad, hinarap niya si Kaz, habang si Vanessa naman ay hinarap si Holman. Sa huli, natalo niya si Kaz matapos siyang saksakin sa lalamunan, at pagkatapos ay tinulungan si Vanessa sa pagtalo kay Holman. Nabagsak ang flash drive at nasira, ngunit sinabi ni Philip na hindi ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagtatama ng lahat. Matapos mapabagsak si Holman, sinamahan ang mag-ama ni Lydia, kung saan ibinunyag ni Vanessa na gumawa siya ng kopya ng flash drive at magagamit nila ito upang ipaayos ang village. Nalaman nila na ang sugatan na si Vlad ay sinusubukang tumakas, ngunit hindi na siya hinabol ni Philip dahil alam niyang papatayin na rin siya ng mga taga-nayon. Gumapang si Vlad at nakaharap si Govel, kung saan sinubukan niyang humingi ng tulong. Ngunit dahil sa ginawang kasamaan ni Vlad sa kanilang village, hinayaan niya itong pagpiestahan ng mga taga-nayon. Sa huling eksena, makikitang nakatakas si Holman, at matapos ang tagumpay, nagsagawa ng pagdiriwang ang mga taga-nayon. Nakisama rin sa kasiyahan sina Philip at Vanessa, at dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.